Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, patuloy na nakabantay ang GMA News para sa mga pinakasariwang pangyayari ukol po sa bisperas ng pista ng itim na Nazareno. Live mula rito sa GMA Network Center, ako naman Arnold Glavio at makakasama ko si P.R. Canghel. At live mula rito sa Minor Basilica of the Black Nazarene dito po sa Quiapo, Maynila, ako po si Rhea Santos. Ngayong araw magsisimula ang mga pagdiriwang para sa taunang pista ng Nazareno at alamin natin ang latest sa simbahan ng Quiapo. Naroon nga ang ating kasamang si Rhea Santos. Rhea. Igan, bisperas pa nga lang ng Pista ng Poong Nazareno ay umpisa na po ng selebrasyon dito sa Quiapo Church. Patuloy po ang hourly mass na isinasagawa at nag-umpisa kaninang alas 4 ng madaling araw at ang huling misa po ay mamayang alas 12 ng tanghali. Magre-resume po ito mamayang alas 3 ng hapon at ang huling misa para sa araw na ito ay mamayang alas 8 ng gabi. At bagamat nasa Quirino Grandstand na po itong imahe ng Poong Nazareno ay patuloy pa rin po ang pagdagsa ng mga deboto dito sa Quiapo Church. At para bigyan po tayo ng impormasyon tungkol sa paghahanda ng mga deboto dito sa Pista ng Poong Nazareno, makakasama po natin si Monsignor Jose Clemente Ignacio, ang Parish Priest, Rector ng Quiapo Church. Monsignor Clemente, magandang umaga po. Magandang umaga sa ating mga televiewers, mga kapuso at sa inyo. Alright, Monsignor, yung imahe po ng Poong Nazareno, inilipat ho kagabi pa. Opo. Aha. So, nandun na ho siya sa Quirino Grandstand. Ito ho ba yung original na imahe ng Poong Nazareno? Yung nilipat namin doon yung katawan, yung tinatawag nating bikaryo, yung original na katawan ay naroroon na sa luneta at yung naiwan dito sa loob ng simbahan, yung ulo na original ay naroroon sa altar na ating simbahan. Yan ay nangyari sa nakaraan sapagkat ang mga tao ay gustong maprosesyon yung original na katawan habang yung tradisyon ng pahalik dito sa simbahan ay mahawakan rin nila ang original. Kaya nahati po yung katawan ng ating Nazareno. Pero ang mahalaga po dito ay yung presensya ng ating Panginoon sa anumang estatwa, yung kanyang pagiging naroroon sa ating debosyon. Ano-ano pa ho yung aasahan ng mga deboto na pupunta dito sa Quiapo Church? May mga aktibidad ho ba na nakalatag pa rin? Ang ipinagdiriwang po natin dito yung traslasyon. Ito yung paglipat ng pasasalamat natin, paglipat ng mahal na pong Nazareno magmula ng Bagong Bayan o ngayon ay Luneta papunta dito sa Quiapo. At yun yung grand procession po natin. Ito'y binalikan yung original na tradisyon nung 400 years celebration ng ating parokya ng Kapisahan ng Mahal na pong Nazareno. At ito ngayon ang ating pinaghahandaan, yung pasasalamat ng parokya sa pagdating ng Mahal na pong Nazareno na napakaraming biyaya ang ipinagkakalob sa parokya at sa mga deboto. Hindi lamang dito kundi sa buong bayan natin at yung mga kababayan natin sa iba-ibang bayan. Yes. Monsignor, sinasabi niyo ho kanina ang tamang termino, yung pagbibigay parangal sa Poong Nazareno, hindi ho pagsamba, para na rin ho sa kaalaman ng ating mga deboto. Paano ho ba yung tamang pagbibigay parangal sa Kanya? Yung pagsamba ay kung sa ating Panginoong Hesukristo, pero doon sa estatwa, pinararangalan natin ang ating Panginoon, ang kanyang presensya. Ang sinasamba natin ay ating mahal na pong Nazareno. The statues we venerate, pero we give adoration and worship to our God. Monsignor, yung imahe ho ng Poong Nazareno na nasa Quirino Grandstand, ito po mismo yung gagamitin sa Grand Procession bukas? Opo, yun ang gagamitin. At yun yung original na tinatawag nating bikaryo, yung original na katawan ay naroroon. Aha. Huling paalala na lang po sa mga debotong makikalahok po bukas para ho sa Pista ng Poong Nazareno. Kami ngayon ay humihiling sa mga deboto na bigyan natin ng isang malalim na pagpaparangal ang ating mahal na pong Nazareno at yung ating debosyon sa Kanya ay palalimin natin. Ang tema po ay ang tunay na deboto, matuwid,
at ang tunay na deboto, matuwid at masunuring katiwala ng mahal na pong Nazareno. Kaya hiniling po natin sa ating mga deboto, pumunta po tayo doon sa Eucharistia na handa. Huwag po tayo magiinuman, tayo'y maging manalangin, palalimin natin na ating debosyon, at ihanda natin na ating sarili. Kung makapagkumpisal tayo, mas mabuti po. At saka ihanda natin hindi lamang yung panlabas na lakas natin, lalong-lalo na yung ating spiritualidad. Alright, Monsignor Clemente, maraming salamat po sa inyong panahon at magandang umaga. Magandang umaga po. Thank Si you. Monsignor Jose Clemente Ignacio, ang Parish Priest Rector ng Quiapo Church. Paalala mga kapuso, asahan na ang mabigat na daloy ng trapiko sa Grand Procession bukas. Marami pong kalye sa Maynila ang isasara dahil sa pista. Alas 5 pa lang ng umaga, sarado na po ang southbound lane ng Quezon Boulevard mula Andalusia hanggang Plaza Miranda at sa Lerma mula Picampa hanggang Quezon Boulevard. Ayon sa Manila District Traffic Enforcement Unit, kabilang sa mga mabigat ang daloy ng trapiko ang kabaan ng Rojas Boulevard, Bonifacio Drive mula Andas Circle hanggang PM Calao. Gayon din ang Quezon Boulevard mula Recto hanggang Palangka. Ang kahabaan ng Lerma mula Picampa hanggang Quezon Boulevard, ang westbound lane ng Taft Avenue, ang westbound lane ng Lagos-Nilad at P. Burgos, at ang southbound ng 25th Street at Bonifacio Drive. Bukod po sa Grand Procession, inaabangan din ang prosesyon ng replika ng itim na Nazareno. Daan-daang deboto ang dumalo sa replica procession at narito ang report ni Rafi Tima. Ayan. Angat sa kanan. Huwag salubungin. Dry run para sa aktual na prosesyon ng Poong Nazareno sa Sabado kung ituring ang prosesyon ng mga replika. Pero sa dami ng mga sumama ngayong taon, umabot sa mahigit 1 kilometro ang haba ng prosesyon. Taon-taon niya sumasama ako rito sa replika ng prosesyon. Napupunan ko mahaba talaga, dumadami. Kung siksikan at tulakan ang karaniwang kalakaran sa aktual na prosesyon ng Black Nazarene, sa prosesyon ng mga replika, maluwag at nagkakasiyahan pa ang mga deboto. Pero nakayapak na rin ang karamihan sa mga debotong sumama sa prosesyon bilang pagsunod sa tradisyon. Ang mga batang ito naman, maaga pa, sinasanay na sa nakagawang pagpupunas ng panyo sa Poong Nazareno. Ang 2 taong gulang na batang ito naman, tanga ng maliit na poon na binili ng kanyang ina. Edad niya po yan. Bakit po? Para po masagana po yung paglaki niya, iwas sa sakit. Kasi pati pa nga